naman ako kawalang hiya. Para hindi isipin yung nangyari kagabi, stress lang ako. Hindi ko nais na masigawan ang bata. Pero ang nabutan ko lang ay si Alisa na nasa kwarto at nag-aayos ng mga damit na ilalagay niya sa bag. Hindi pa ba nakakauwi si Blaze? Alam niya na narito ako sa tabi ng pinto pero hindi niya ako tinapunan ng tingin. Basa pa ang kanyang buhok at namumula pa ang kanyang mata. Ako na lang ang bumasag sa amin ng katahimikan. How is the kid? Medyo utal na tanong ko. Buhay pa, hindi katulad ng gusto mo. Walang buhay ang tono niya pero ramdam ko ang galit sa boses niya. Nakaramdam ako sa unang pagkakataon ng takot at galit nang sabay sa unang beses. Do you think that I want my son dead? Inis na sabi ko. Bakit? Hindi ba yun naman ang matagal mong gusto? Nakita ko at naiyak na naman siya. Inis akong umalis sa silid na yun. I went to the kitchen at naghanap ng malamig na maiinom. Iniisang lagok ko ang nasa baso. Nakita ko naman na sinundan ako ni Alisa. Mas kalmado na siya ngayon. Umupo siya sa harap ng dining table. The way she looks at me, alam ko na may gusto siyang sabihin sa akin. Kaya naman ako na ang nagkusang loob na umupo sa harapan niya. She looks like she decided something now. At ngayon na ang tamang oras para sabihin niya ito. Blake, pumapayag na ako na makipaghiwalay sa'yo. Sabi niya sa akin ng diretsahan. She never holds anymore. Sa tagal ng pagsasama namin sa iisang bubong na ito, sa loob ng mahabang panahon, ay ito yung mga salitang nais kong sabihin niya. I want her to let me go. I want her to sign the divorce paper. Really? Do you hear what you are saying? Panigurado ko sa kanya. Muli ay tumango siya. But the next thing she had said is more expected. May kondisyon ako, Blake. Anong kondisyon? Niya. Gusto niya bang magkunwari ako na mahal ko siya pero pera o yaman? Gusto ko nang marinig kating-katinaang na akong makawala sa kasal na ito. What kind of condition? Tanong ko. Iparamdam mo kay Blaze ang pagmamahal mo bilang isang ama. Bago ka man namin iwan, ay pabaunan mo siya ng masayang alaala. Ako na ang nagmamakaawa. Alam ko na kinapupuotan mo kami. Pero pwede ba? Ako na lang. Pwede bang isang tabi mo muna yung galit mo? Maari ba na maranasan ni Blaze lahat yun? Kahit sa loob lang ng 2 buwan. Bumuntong hininga ako. Bago pumayag. Decisions. Alisa Magkalas. Sabi ng karamihan, lahat ng bagay ay may hangganan. Nauupos din ang kandila tulad ng puso ko. Pagod na yung puso ko. Nais na nitong magpahinga. Nais ko nang lumaya sa ginawa kong tanikala. Nais ko nang palayain ang sarili ko. Tama na yung ilang taon. Tama na yung sinabi ni Marcel na dapat ay matagal pa lang ay sinukuan ko na si Blake's son. Dahil obvious pa sa obvious na may mahal na siyang iba. Hindi ko na dapat ipinagpatuloy ang laban na ito. Una pa lang talaga ay talo na ako. Nung makita ko na nagkagaganon ang anak ko, ay doon ako labis na natakot. Para akong sinampal, para matauhan, parang sinabi sa akin na, Huy, gising. Ayan na kitang-kita sa camera, sa harap po mismo, yung consequences ng pag-iisti mo kay Blake's son. At sa wakas ay pumayag na ako na pirmahan ang divorce paper na matagal na panahon kong inaayawan. Nitingnan ay hindi ko ginagawa kasi all this time, umaasa ako na mayroong pang pag-asa, pang mabago ang lahat. That there are still ways to alter the destiny. I know, I sound so hopeless in the matter. Kasama ko si Zach ngayon, mabuti at mayroon akong gwapo at maasahang best friend na nandito para sa tabi ko. Kalaro niya ang gising na anak ko, nakakatuwa at masigla na ulit siya. Parang hindi nangyari yung kahapon. Ayaw ko nang makita yung nangyari kahapon at ayaw ko na ring maulit. At baka ikamatay ko ng maaga. Ang asawa napapalitan. Pero ang anak, nag-iisa lang yan na iniluwal ko bilang laman at dugo. At hindi na ako magiging makasarili. Sinampal na ako ng katotohanan. All this time, I thought I am walking on the right path with the right decisions. But I am just being selfless without knowing. Kain muna kayo at huwag mong masyadong pagurin niyang si Blaze. Saway ko sa dalawa.
nang maabutan ko silang nagkikilitian sa hospital bed. Nasa private room kami na ako mismo ang gumastos. Dahil kung iiwan ko man si Blake, wala kaming hahabulin sa kanya ni Singkong Duling. Enjoy kami nitong si Buddy at namimiss namin ang isa't isa. Right, Buddy? Tanong pa ng lokong si Zack sa anak ko na magiliw na tumango. Hawak niya ang mga favorite niyang Pokemon collection. Ganyan ang anak ko na labis na spoiled sa ninong Zack niya. Zack is smart, handsome, ladies man. He's a package in short and summary. Nasa kanya na halos ang lahat. Second crush ko siya nung nasa college kami. Sadyang naniniwala lang talaga ako sa friend code. Zack is a brother figure for me. Tito, sa inyo na ba kami uwi ni Mama? Tanong ng anak ko na may pilyong ngiti. Magkasundo na naman yung dalawang kulokoy. Madalas akong asarin ni Zack noon na gusto niya akong ligawan. Ako man ay nakikisakay lang sa biro niya. Hindi ko siniseryoso kasi sino nga ba naman ako? Hindi ako maganda at mayaman. Tulad ng mga babaeng inihain ang sarili nila kay Zack. At isa pa, sa panahong yun, masyado akong nakapokus sa crush life kong si Blake. Kumbaga ay sobrang fangirl ako noon. Bulag na bulag talaga ako sa kanya. Halata naman. Kapag pumayag mama mo, Buddy, bakit hindi? Nisipan ni Zack na ikinapula ng pisngi ko. Kulokoy as ever. Nako, kayong mga ninong ha, tigilan nyo ako. Lumalamig na itong binaon kong white pasta at fried chicken. Sabay bukas ko sa baunan na dinala ko. Matapos ng agreement namin ni Blake kaninang nasa bahay ako para mag-ayos ng gamit kanina ay umalis na rin siya dahilan para isipin ko na tama lang ang ginagawa ko, na tama lang ang desisyon ko. Iiwan na namin ang bahay na yun, bahay na saksi kung gaano kalamig yung pagsasama ng pamilyang pilit kong hinahawakan. Now I learned that our marriage is a hopeless case. Yes, chicken. Yes, sigaw ng dalawa na excited nagsandok ng kanya-kanyang pagkain. Mukhang mag-ama yung dalawa at nagpapasalamat ako kasi yung kakulangan ng ama na hindi kayang ibigay ni Blake ay napupuna ni Zack. Sabay silang kumagat sa manok at umugong ang ungol nila sa salo ng tunog ng malutong na balat ng manok. Ako naman ay natawa sa kakulitan nilang taglay. Matapos nilang kumain ay niligpit ko na yung mga container. Si Zack ang nagpe-present na patulugin ang batang makulit. Nang masiguro naming tulog na ang anak ko ay lumabas kami ni Zack papunta sa isang coffee shop na katabi ng ospital. Anong desisyon mo niyan, Al? Tanong ni Zack matapos iabot sa akin ang bench size na kape. Thanks, sabi ko bago siya sagutin sa kanyang katanungan. We created an agreement, Zack. Sabi ko sa kanya na may seryosong tingin. Agreement? Huwag mong sabihin na babalikan mo pa yung gago na yun, Alisa. Hindi na siya magbabago. Hindi na siya maganda sa buhay niyo mag-ina. Set your life free away from that jerk, Alisa. It is for your own good. At para sa anak mo, sa histyo ng lalaki na tila nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Kaya kaibigan ko ito, gwapo na, maalaga pa. Kaya nag-come up ako sa isang desisyon, Zack. Ipapaliwanag ko na, kunwari biro ko pa bago muling ipagpatuloy ang sasabihin ko. I agreed na pipirmahan ko yung divorce paper naming dalawa kung ipaparanas niya sa anak namin ang isang pakiramdam ng pagmamahal ng ama. Kahit yun na lang, gusto ko lang may masayang alaala na ibigay niya kay Blaze. Pagkatapos noon, aalis na kami. Wala kaming iiwan ni isang bakas sa buhay ni Blake. Nang magsimula ng tumulo ang luha ko ay niyakap ako ni Zack. Nasa mukha niya na masaya siya sa gagawin kong desisyon at alam ko na tama lang na bumitaw na ako. Sinamahan ako ni Zack na bumalik sa hospital room bago siya umuwi. He insisted na samahan kami but I refused. Sobra-sobra na ang ginagawa kong pang-istorbo sa kanya. Nagpaalam na siya nung makarating kami sa pinto. Ako naman ay tinabihan ng anak ko sa kama. Malaki naman kasi ito. Mahimbing ang tulog ng anak ko at ipinapangako ko na ibibigay ko na yung mas higit na buhay kaysa sa kumpletong pamilya. Doesn't mean complete. May assurance na ng happiness. Kinabukasan ay na-discharge na kami mula sa ospital. Sa Martes ko na ipapasukin sa eskwelahan ang anak ko. Hindi pa rin ako confident. Ngayon nga ay nandito muli si Zack para sunduin kami. Nagdadalawang isip pa nga ako sa totoo lang. Nagdadalawang isip kung uuwi pa ba ako sa bahay ni Blake. May agreement kami pero natatakot akong madisappoint at hindi niya gawin yung usapan naming dalawa.
At kung sakali na hindi niya i-honor ang usapan namin, I rather leave him at isasama ko na si Blaze palayo sa ama niya. Wala na akong balak na mag-stay pa kaming mag-ina niya sa buhay niya. Mabuti na tinulungan akong mag-impake ng mga damit at kaunting gamit ni Zach dito sa hospital room. Wala si Marcel at hirap na ito dahil malaki ng tiyan niya mula sa pagbubuntis. Ang nakakagulat lang ay ang pagsundo sa amin ni Blake dito sa hospital. May dala pa siyang mga prutas. Nilapitan naman siya ni Zach. Ramdam ko pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Napakagat-labi na lang ako sa kaba. I know Zach, when it comes to me, he's like an overprotective brother. While nagtataka naman ako na nakapintang emosyon ni Blake ngayon. Pare, may dala akong kotse. Ihatid ko na mag-ina mo. You might be busy. I can handle this. Pagkukusa ni Zach na sabihin kay Blake na may madilim na tingin. I am not busy, kaya narito ako. May dala rin akong kotse. At ikaw na nagsabi, pamilya ko. So, ako na magbahala sa kanila. At huwag mo akong tawagin pre. Hindi kita kaano-ano. Bulalas ng lalaki. I freeze for a second sa inakto ni Blake. What is wrong with him? Mukhang napiko naman si Zach. Na usual ay lagi lang chill o kalmado. Igago ka pala eh. Bakit hindi ka nalang bumalik sa girlfriend mong kabit? Akma pang magsusuntukan ang dalawa nang awatin ko sila. Nakakahiya sa nurse at doktor na narito sa silid. And really, sa harap ng bata pa talaga. Kung pwede ko lang silang ibaon sa lupa, iginaya ko na sila papalabas. Napahilot sa sentido ako sa dalawang ito. At bakit nga ba nandito si Blake? He is supposedly on his office right now. O baka dahil sa usapan namin. Masyado naman siyang halatang excited na siyang makipaghiwalay. Nasa labas kami ng ospital at parking lot. Bitbit na ni Zach ang traveling bag na may laman na damit at gamit ni Blaze. Seryoso at napakatahimik ng atmosphere. Yung ang awkward ba? I am just here to fulfill the agreement, nothing more. Ani Blake bilang panimula. Ngayon ay pansin ko na naka-casual lang siya na damit at mas bumagay sa kanya. Lagi kasing naka-formal attire ito kung makita ko. Pwede naman sa ibang araw, bakit? Natatakot ka bang hindi na ipagpatuloy ni Alisa ang pakipag-divorce sa'yo? Huwag kang mag-alala. Natauhan na yang mag-ina mo. Isang araw, gigising na lang na wala na sila at nasa mas nararapat na tao. Pang-uudyok ni Zach. Akma ako magsasalita nang maanghang siyang sinabihan ni Blake. Igago ka pala eh. Sino ka ba sa buhay nila? Isang asong naghihintay ng tira-tira? Kawawa ka naman pala. Tila nagpanting ang tinga ko. Ako isang hamak na tira-tira? Hindi ko maiwasan na masaktan sa sinabi niya. Wala siyang kasing tarantado. Zach, let's go. Ani ko sa disappointed na boses. Mukhang hindi pa makapaniwala si Blake sa sinabi ko. What an insensitive jerk. What? May dala rin akong kotse. Kaya ko kayong ihatid sa bahay. Hindi kami uwi sa bahay mo. The test. Alisa Magkalas. Nasa kotse na kaming tatlo at si Blaze ay nasa backseat habang nanonood ng Cocomelon sa YouTube. Mabuti na rin yun, ayaw ko naman na masobran ito sa pag-aaral niya. I am not that kind of mother na ipipressure ang anak sa academic. As much as possible ay balance lang sana. Namana niya rin ang talino ng mga Pereira, a very gifted genes. Lahat ng kapatid ni Blake ay sikat at kilala dahil sa talent, itsura at katanyagan. And even my child is so young. Nakikitaan ko na ito ng kakaibang talino. Pasipol-sipol na kumakanta si Zach sa driver's seat. He looks so happy na makita niya kung paano parang bulkan na sumabog yung asawa ko sa sinabi ko kanina. Masyado ka naman atang happy, Zach. Sarkastiko na sambit ko sa binata. He just chuckled while showing his $1,000,000 worth of smile. I just want to remember how savage you are to your husband. Sana may camera ako noon. Sabay bulahaw nito ng malakas na tawa. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi sabayan ito sa pagtawa. Although nakukonsensya ako sa ginawa ko kay Blake, I tried not to show. Tama na yung marurupo kong sandali. There is always a room for changes, right? Iwan ko sa'yo, Zach. Bilisan na natin. Excited na si Mama. Alam niya naman na doon kami uuwi. Aasikusin ko pa rin ang mga business ko. Mando ko sa lalaki. Loko-loko naman itong sumaludo. Yes, ma'am. Napakakulit, hindi nga umabot ng kalahating oras ay nasa pamilyar na barangay na ako. A local barangay, just a few block at nasa harapan na ako ng bahay ng aking mga magulang.
Pinagawa pa ito ng lolo ko na ex-kapitan ng barangay noong pang binata ito. Just simply looking on my hometown gives me chill. Ang dami kong memories dito magmula nang magkaroon ako ng malay sa mundo. Hanggang sa magdalaga ay nandito na ako. Just a single story house na nirenovate na ng ilang ulit para hindi magmukhang luma. The gate is not that high. Just enough high para makita na may mga halaman at hardin sa likod ng bakod. My mom loves planting, especially ang mga makukulay nitong orchids. A simply low-key plantita. Karamihan ay flowering at ornamental plants sa harapan ng bahay while gulay naman sa likod kung saan magkatulong kaming gumawa ng urban gardening dahil halos simentado na. This one home and this is the warmth of home. Tila malapit ko nang makalimutan ang init ng isang tunay na pamilya. I am so drawn with the idea of a complete family, forgetting na galing ako sa isang solo parent and yet hindi ko aramdam na may kulang. May ilang pagkakataon but my mother kept me warm. Papasok ka ba sa loob, Sak? Tanong ko sa lalaking tumulong na magbaba ng gamit namin. I already have some of my clothes. At mabuti na lang, kaunti na lang ay ako na ang lilimot sa usapan namin dalawa ni Blake at lalayo na ako. Bahala siyang pumirma sa divorce paper namin mag-isa. As much as I want to, ay may meeting pa akong sa kumpanya pero guess what? Pambibitin niya sa sasabihin niya. Ano ba yan? May clip-hang pa na nalalaman. Natatawa na sabi ko. 3 araw na lang ay piyesta na rito, remember? Miss mo na bang magperya? Para namang literal na namilo ang mga mata ko sa saya. Excuse me, walang edad sa edad para sa perya, ano? Miss ko nang mag-cotton candy, maglaro at sumakay ng mga rides, pati ng mga street food. Yun lang at masaya na ako. Hindi naman ako masyadong mataas na tao para maghangan ng sobra. Simple things are much worth on smiling. Kasi simple lang ako na tao. Mababaw lang ang kaligayahan ko. Sige, sayang wala si Marcel. Natatandaan mo ba yung una kung kayong sinama sa perya? Aayaw-ayaw pa kayo. Nung pumasok naman tayo, ayaw nyo naman ang umalis. Palibasa ay anak Eke at Star City kayo. I-just chuckle tapos ay pumasok na kami sa bahay. Sinalubong agad kami ni mama na may suot pa na apron. Siyempre, nagmano kaming 3. Iho, salamat sa paghati dito sa dalawa ha. Tara sa loob at kumain ka na muna. Pag-aaya ni mama kay Sak. Kamot-kamot ang ulo naman ng isa. Palibasa ay may lakad pero paborito ni Sak ang luto ni mama. I can feel him being torn. Naku tita, may trabaho pa ako sa opisina. Ibawi na lang po ako. Pabirong sumimangot si mama. Hay nakung bata ka. O siya, magbaon ka na lang at may Tupperware naman ako dyan. Ayaw talagang patalo ni mama o walang takas si Loko. Wala namang nagawa si Sak kung hindi magpatianod para pumasok sa loob ng bahay. Makikita ang malinis na sala, malamig na sa mata ang cream na kulay ng pintura sa pader. May cabinet kung saan may mga display ng miniature na angels at flat screen TV sa harap ng sofa set kung saan nandoon si Lolo. Lolo, excited na tumakbo ang anak ko sa lolo kapitan niya. Palibasa, spoiled ang bata kay Lolo. Nandito na palang pugi kong apo. Kiss mo nga si Lolo. At masunurin naman na humalik sa pisngi ni Blaze sa lolo niya. Sabay naman kaming lumapit ni Sak kay Lolo at nagmano rin. Kaawaan kayo, mabuti at tanghalian na. Sakto iyo, Sak. Pumasok ka na at kumain. Bawal tumanggi. Ipapabarangay kita. Wala, no choice ka na talaga kaibigan. Napakamot na lang ito ng ulo at tumawag sa opisina niya. Masaya naman kaming nagsalo-salo sa masarap na tanghalian na niluto ni mama. Hindi talaga makapalag sa akin yung kari-kari. Ang dalawa naman ay nakulokoy na si Blaze at Sak ay yung sinigang na hipon at lechong paksiw ang tinirada ng dalawa. Tuwang-tuwa naman si mama at lolo. Ngayon na nga lang daw naging maingay ang hapag. 6 PM mamaya, punta na ako rito. Video call na lang natin si Marcel para mainggit, pilyo na sabi ni Sak. Buwisit ka kamo, susumbong kita ha, banta ko sa kanya. Tawa lang siya na parang ewan. Meron talagang something kay Sak na mapapangiti ka na lang sa kakulitan nito. Effortless talaga ang pagiging happy pill nito sa amin. Pumasok na ako sa kwarto at hinilamusan muna ang anak ko bago muna pinagsiesta. Mukhang nabusog ang bata at agarang nakatulog. Mabuti at komportable na ito. Ako naman ay hindi maiwasan na tingnan ang silid na ito. Nakakamiss maging dalaga, yung pakiramdam na accounting lang. Ang mga piling major subject ko na sa klase lang, ang stress sa buhay ko.
Imagine, crush life lang mayroon ako. Hindi ko man lang natikman ang buhay ng isang magnobyo at nobya. Diretso pag-aasawa na agad. Binuksan ko pa yung drawer ko. Nandito pa yung mga fan art ko kay Blake San. Noon na sobrang baliw na baliw ako sa lalaking yon. May mga pinaprame pa nga akong picture niya na pinagkakagastusan ko. Nandito rin sa kwarto yung wedding photo. Napilit pa itong nakangiti. Himala nga at mayroon pa kaming ganito. Ayaw niya kasing makita ang mga remnants ng kasal naming dalawa. Nasisira lang daw ang mood niya. Naalala niya yung araw na itinali siya sa babaeng hindi naman niya mahal. Walang iba kung hindi ako. Pumasok si mama sa kwarto. Tara anak, pag-usapan natin yan. Nasa likod bahay ng lolo mo. Ito na yung moment of truth. Kahit hindi ako marunong magsinungaling, may tao talagang kaunting galaw ko. Basa na nila. Kung masaya ay may tinatago akong problema. Naalala ko pa yung mahal naming case study na napakagastos. Gusto ko lang dumiskarto noon. Maraming bayarin si mama pero nalaman din ni mama na may gastusin ako. Pumunta na ako sa likod bahay. Mahangin doon at kita naman agad ang maayos na hardin ng mga gulay. Sa upuan na nakapabilog sa lamesa ay pumisto na ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa sa dalawa. Sinabi ko na sa kanila na may mababang boses na, Ma, Lolo, gusto ko na pong makipaghuwalay kay Blake. Literal akong pumikit, inaasahan ko na napapagalitan ako ni Lolo dahil sila yung unang tao na tinutulak ang kasal namin ni Blake. Alam mo ba, Alisa, Apo, kung may babalik ko lang ang oras, mas gugustuhin ko na. Hahayaan ka maging single mother at hanapin kung saan ka talaga masasaya. Sabi ni Lolo, hindi ko maiwasan na maluha. Lolo naman, hindi ko na maiwasan na hindi maiyak. I am too scared to disappoint my lolo na napakarami niyang isinakripisyo at ginawa para lang panagutan ako ni Blake San. Kaya naman, pigil na pigil din ako makipaghiwalay. Alam ko nang pagod ka nang ipaglaban ang kasal mo, Apo. Sa laban mo ito, suportado ka namin. Hindi magiging kabawasan ang lalaki na yun. Nakadama ako ng yakap sa ina at lolo ko. Tila lahat ng bigat na mayroon sa aking dibdib ay unti-unti na ngang gumaan. My fear fades away at saka na ako ngumiti. Kaya ko naman kakayanin ko na wala si Blake sa buhay ko. Basta nandyan ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko at syempre ang anak ko. Kakayanin ko lahat, sasaya ko because I realize na hindi lang naman siya ang center ng happiness ko. After ng heart-to-heart talk namin nila mama at lolo, ay naghanda kami ng merienda. Iniwan namin si lolo na nagdidilig na ng gulayan namin. Bago na naman maglaro sa tablet ng Candy Crush Saga, si Blaze. Si mama ay nagluto ng paborito namin na bilo-bilo at ako ang nagprito ng maruyang saging. Aking kinuhanan ng larawan ang mga ito na naka-plating na at saka ko ito ipinost sa IG at may ID ko sa social media account. Agad naman napaka-comment ang dalawang kaibigan ko. Sakto on the way na ako. Yum! Si Sak na may emoji pa na nagugutom. Mag-aalas 5 na rin kaya siguro palabas na ito ng opisina. Ang daya, gusto ko rin yan. Miss ko na luto ni tita. I am craving na tuloy. Si Marcel na may paiyak-iyak pa na emoji. Sa maniwala kayo at sa hindi, ay madalas tumambay ang dalawa na yan nung college days namin. Si mama naman spoiled ang dalawa sa mga home cooking at merienda nito. Nag-reply naman ako sa comment ni Marcel. Pabili ka na lang sa asawa mo, bawal ka pang bumiyahe buntis. Natawa naman ako nang mag-angry react siya sa comment ko. Nag-reply din ako sa comment ni Sak sa akin. Ingat ka sa biyahe, Sak. Of course, uuwian ko pa ang mag-ina ko. Napamura ako ng loke sa kalukuhan ng lalaking ito sa social media. Highs. Pero tila tumalong ang puso ko nang mag-pop up ang isang notification na nag-angry react sa comment ni Sak. Ang pangalan ay Blake San Ferrer. Pero agad din nabura yung notification. Wala pang seconds talaga. Baka dami lang kasi imposible talaga. Napabaling naman ako nang bumukas ang pinto ng kwarto ko at inilabas ang pupungas-pungas na bagong gising kong anak. Agad ko itong dinala sa hapag at saka na pinagmerienda. Wow! As I expected ay magaang kumain ng bata. Bigla naman tumunog ang messenger ng phone ko. Si Blake ang nag-message request since hindi kami friends. Matagal na at alam ko pa nga ay nakablock ako sa kanya dati pa. Guhom, Alisa. Don't test my packing patience. Besides me, Alisa Magkalas. What is wrong with this guy? I can't believe what I am seeing.
or reading first this kind of message. Hindi si Blake San ang tipo ng lalaking magpi-PM or private message sa akin ng ganito until I realize analyze everything and actually felt disappointment. Again, like the usual disappointment. Of course, Alisa, takot siyang matali sa akin kahit naiwan ko siya, is married at habang nasa akin ang titulo at papel na katunayang kasal kami, the name Alisa will forever always be his darkest secret. I just found myself typing back on his message after thinking deeply. I will, but not now. We have an agreement after all. After all, he is my greatest downfall. I deserve to be happy. He deserved to be freed. Ang tagal-tagal na naming pinahirapan ang sarili namin. Sa totoo lang, he is excited and too enthusiastic to regain his dream. Habang ako, pakiramdam ko, ay nangangapa muna ako sa dilim. I know that I will be stumbled by lots of hesitations and regrets gonna come afterwards yet. Yet I know it will worth it after getting out of the dark path. Hinayaan ko na munang magpahinga ang sarili ko. Hayaan ko na muna sa loob ng 1 linggo ay magpahinga yung isip ko. Then after a week, I will face him again and do my part to the agreement. Para ito sa ikakabuti ng anak ko. I am doing this for a genuine purpose. I just want Blaze to feel a fatherly love. Nang sa ganun, magkaroon na ng pamilya ang anak ko someday. He knows how to cherish his family. Maging mabuti naman lang si Blake kahit sa mumunting alaala ng anak ko. And after that, I will have no regrets leaving him. I believe this is for greater purpose. I will rest my case on that. Matapos ang maganang pagkain ng anak ko sa kanyang merienda, ay hinugasan ko na ang mga pinagkainan. Itinabi ang ilang natira sa rep para hindi masira. Nagtira na lang ako sa tamang dami para may makain si Sak pagdating niya. Nagpapahinga si Inay sa kwarto niya while Lolo guests on his amigo. Iwan ko doon kay Lolo at napakagala, kaya malakas pa yun kasi hindi puro higa at napipirmi ng bahay. He still loved doing his passion even before. Hindi nga nagtagal ay natugunan ko na nasa labas na ang sasakyan ni Sak. Ako na ang nagbukas ng gate para makapasok muna siya. 7 na kami alis para hindi mainit at saktong maraming tao. Iba kasi ang ambience ng perya kapag maraming tao, hindi ba? Nasaan ang merienda ko? Aba, akala mo talaga may pinatabi ano? Pabiro ko naman sa siyang inirapan at sinabing excited much, senyorito. Humagalpak lang ng tawa ang loko at saka sumunod sa akin sa kusina. Nag-peace bro pa ang magninong, ako na ang naghapag ng kakainin ni Sak. He moaned while showing his food. Sana laging ganito. Inirapan ko naman siya at napamewang nang wala sa oras. Nako, at sa yaman mo muna yan. Kahit na mag-hire ka pa ng personal chef mo ay kaya mo. I was not joking na sabihin ko yon. Sak might looks down to earth or simply humble, pero alam ko kung gaano kayaman at ka-impluwensya siya at ng kanyang angkan. I once visited their mansion at halos maligaw ako sa laki nito. He owned lots of establishments and properties around the world. And they have also political involvement sa Pilipinas. Kung tutusin, ay halos magkasing tire lang sila ng mga pirer at hindi yun halata dahil kung makahigop ng sabaw ng ginataan ang lalaki ay parang bata ito na iwan. Nanunood muna kami ng pelikula. As usual ay Disney movies. Matapos ang pinapanood namin ay naligo na kami ng anak ko at nakapagbihis na. Habang nagsusuklay ako rito sa kwarto ay nagring ang aking cellphone. Buntis, napatawag ka. Wala nang introduction at agad na bungad ko sa tawag niya. I can hear her frustrated groan on the other line. Nadulas ang hinayupak na Sak. Pupunta raw kayo sa perya at gagala. Ang sama-sama niyo talaga eh. Kung kailan ba naman ako hindi pwede at saka kayo natatiming na aalis without the presence of the forever reigning Queen Bee. Ang sakit sa tenga ng sigaw nitong si Marcel. Daig pa naka-loudspeaker ang phone. Kahit nakahina ng volume ng phone ko. Kalma ka nga lang eh. Nagkataon na piyesta ngayon. At kabuwanan mo. Alangan naman na isama ka namin. Bawal ka nga magkikilos knowing na ngayon buwan natin aasahan ang panganganak mo. At saka ay ipapasya lang namin ni Sak ang inaanak nyo. Natutuwa na lang talaga ako. Sensitive din kasi ang pagbubuntis ng babaeng ito. Fine, basta may utang kayong
gala sa akin ha. Pero maya-maya ay bigla itong tumili. O baka naman, Loki, kayong nagdi-date. Kayong dalawa ni Zack. Ikaw, bruha ka ha. Napakabilis. Si Marcel na parang sinipang baboy sa pagtili. Kabwisit, napakatining ng boses. Ano-ano na naman ang naglalaro sa utak mo, Marcel? Kaibigan lang si Zack. Huwag na nating haluan ng malisya yung kabutihan ng tao. Kasi binata pa si Zack. Ako, wala na akong ipagmamalaki, ano? May anak na ako. Kung sakali man lang ha, if ever lang, ayaw kong madungisan ang pangalan at pagkakaibigan namin ni Zack. I don't want him to settle for the less. Yes, I am lesser. I can hear her loud sign on the other line. Kung bakit ba naman kasi napaka-torpe niya at napaka-dense mo talaga. Talagang magkakaligawan nga na ng nararamdaman nyo at wala naman masama kung magbukas muli ng puso si Alisa. Soon to be, dalaga ka na rin naman. Lahat na ng pagkakataon at grasya. Grab! Hanapin mo na yung lalaking ichicheres ka. Dumipensa naman ako. Need ko na ng time sa ganyan. Gusto kong tutukan muna ng buong atensyon ang anak ko. At ikaw, buntis, ay kumain ka na ng hapunan at lalarga na kami papunta sa peryahan. Naghihintay na malamang yung magninong sa sala. Agad naman siyang napatili sa inis. Nakakainggit talaga, miss ko na kumain ng street foods dyan sa suki natin. Sige, ibababa ko na to, Marcel. Ingat ka dyan ha. Balitaan mo kami kapag lumabas na ang panganay mo. Paalala ko sa kanya. Ibinaba ko na ang tawag at saka ko pinasadahan ulit ng ang aking ayos. Faded jeans shirt na printed at nakamisiban ang buhok ko. Nag-apply na ako ng makeup since wala naman dito si Blake para pigilan ako sa pag-aayos ng aking sarili. Lumabas na ako sa kwarto at nabutan ko ang dalawang magninong na kapwa nakahalokip-kip at bakas ang inip na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ma'am, ang tagal mo po. Ang anak ko na ang nakanguso na. I can't help but to chuckle at kurutin ang pisngi niya sa kakyutan ng anak ko. Tinaasan lang ako ng kilay ni Zack at saka inis na sumimangot. Napaka-mainipin pa naman niya. Ako naman syempre ay binigyan sila ng eksplanasyon. Ang ninang mong Marcel kasi nakikipagtsikahan muna kaya natagalan ako at mas matatagalan pa ako kung lukot-lukot pa rin ang mukha niyo. Larga na tayo at baka dumami masyado ang tao sa peryahan. Hindi na kami sumakay sa kotse since it is only walking distance. Kalat na ang dilim sa buong lugar. In the cold weather of the night, made my decision right na magdala ng jacket para sa aming tatlo. Nakabukas na ang ilaw sa daan kaya hindi nakakatakot maglakad. May mga kasabayan din kami sa paglalakad. Different ages and relationships. May mga jowa na magkasama, magtropa, magbestie, mga magulang at iba pa. Kapwa nga excited papunta sa kilalang peryahan. Mabuti marami akong barya para mamaya yung games sa peryahan ay tatapon yung barya para makakuha ng prize. I know naman na kaya kong bilhin ang mga ganung bagay. Pero ibang saya kapag nakukuha mo sila through pure luck. Pagdating namin ay agad isumalubong ang matao at maingay na lugar. I have no time to visit this place. Noong naging sumpa ko na si Blake San sa buhay ko, I almost forgot the happiness of this place at saka ko na lamang na-realize that I was wasted so much time chasing the wrong guy. I wasted so much time. Ma'am, I want to ride there. Turo ng anak ko sa carousel o Chabibo. Okay naman at hindi lang kami makasakay sa mga extreme ride dito at kasama ko ang anak ko. Sumakay kaming dalawa ni Blaze habang kumukuha ng picture si Zack. Zack might not notice but he is gaining attention from girls and gays na narito. Hindi ko naman sila masisisi. Everyone can be captivated with Zack's charm and physics just simply looking on his height na 6'1", which is very towering in Filipino. He got that broad shoulder since he likes extreme sport too. White skin, complexion, and his gorgeous face. Ang swerte naman ni ate sa asawa niya, ang pogi. True mamo, mapapasana all ka na lang to the moon and back. Kuya pa isa, napapailang na lang ako na nakangiti. Naglakad-lakad na kami at sinubukan ang ilang mga boots dito. We got prizes too like this. Pikachu stop toy na hawak ngayon ng anak ko. Nakuha dahil sa baril-barilan. Boat kanina, it's already 8:45 at nagbabalak na rin kaming umuwi maya-maya. We just sit doon sa vacant table nerves
of sort of food boats, kinakain ng anak ko ang shawarma niya at mayroon itong choco drink. We forgot to eat dinner, so we ordered a rice meal para mabusog kami ni Sak. Ang dami nga naming in-order since halimaw ang alaga sa tiyan ng lalaking kasama ko. Sisig, liempo, may ramen, street foods, mango float at iba pa. The food tastes satisfying naman at after that ay naglakad na kami pabalik. Halfway ay nakatulog na ang anak ko na buhat-buhat ng ninong niyang si Sak. I can't help but to silently thank Sak from being on my side. I wish that he finds what can make him happy. He deserves it all after all. Napakabuting lalaki, kaibigan, at karamay. Nagtataka na nga ako kung bakit wala pang babae ang nakasungkit sa puso niya. Pinapasok ko na si Sak sa loob. Inihiga na namin ang bata sa kama. Bago ko ito hatid sa labas, lumalalim na ang gabi and he need to drive back to his penthouse. Thanks for the wonderful night, anya habang bakas ang ngiti sa labi at mata niya. Thanks to Sak, maraming salamat. Ingat ka sa pagmamaniho. Siyempre, mamahalin mo pa ako ha. Hindi ko na lang siya narinig sa huling sinabi nito at bumalik na ako sa loob. Alisa Magkalas. Tulad nga ng inaasahan ay narelax naman ang pagkatao ko sa loob ng isang linggo. Being with my family made it a lot better. Para akong cellphone na na-fully charged dahil sa kanila. Hindi naman nagbinti sa pagdalaw at pag-alalay sa akin si Sak. He is a busy person and handling his own corporation. Pero hindi ko mawari at lagi niya kaming pinaglalaanan ng oras at panahon. It also makes my son less lonely kaya naman nagpapasalamat ako sa kabutihan niya. Linggo na ngayon at katatapos lang namin magsimba. Nakaalis na si Sak since he got a business meeting at paalis na siya ngayon papuntang Japan. Ako naman ay sinimulan ng ayusin ang mga gamit namin ng anak ko. Kaunti lang. Sapagkat 2 buwan lang namin, itatagal ko na lang sa puder ni Blake San. Kaunting tiis na lang, sana wag nang rumupok ang puso ko. I also talked to my son about this thing, about the divorce, separation, and the agreement. Ayaw ko lang magsinungaling sa anak ko. He is smart at hindi manhid ang anak ko sa kung anong pinagdadaanan namin. It made me relieved na naiintindihan niya ito. I am blessed with a smart and wonderful son. He is my best decision. My son is my best decision. Kinuha ko na yung bag na lalagyan namin ng gamit. Kinuha ko na yung kotse. At saka na ako nagpaalam kay lolo at mama. Parting ways is the hardest part. On the way na kami pabalik sa bahay na yon, dumaan muna kami sa drive-thru para may laman ang tiyan namin ng anak. Habang nasa biyahe, we are now in front of the house. I felt the nostalgic sadness and emptiness. I can't say it is a home because it is not. It wasn't and will never be. Just a hideout for us. Walang puso ng pamilya ang bahay na ito. I never felt it since we lived here. For how many years that we wasted. The house is big, concrete, modernized, and kasama sa mga sikat na subdivision sa bansa ang kinatitirikan ng bahay namin. I once became the delusional married woman who thought na magiging successful ang marriage namin ni Blake San, na kahit hindi naman siguro eduk ang kurso ko ay baka maturuan ko ang lalaki na mahalin din ako pabalik. But regrettably can't. I can't, masyado akong nalunod. I can't swim back the time and change my decision. And all I can do is save the remaining time. Inalayan ako nang bumaba ng sasakyan ng anak ko. I pushed the keys on my pocket at binuksan na ang gate. Ipinasok ko ng kotse at inilagay sa garahe. Walang guard dito sa bahay o katulong. Same old reason that I don't want another person to learn his secret. Or he don't want another person to learn his secret. Pagkakandado ko sa gate ay pumasok na ako. Nagtataka naman ako kung bakit nasa bungad pa rin nang nakabukas na pinto ang anak ko. He looks a bit afraid and now I know why. Dahil iyon ay kay Blake na nasa sala rin. Nilapitan ko ang alanganing anak ko. Saan? Lapit sa daddy mo. Blaze is a bit hesitant, which is just normal after what happened. This is also the reason for the 2 months agreement. Ayaw ko na may mabuong trauma sa anak ko. I want to set free my son from fear caused by the flaming
angered of his father from that incident. Ilang segundo pa bago sumuko ang anak ko, bago lumapit sa tatay niya at nagmano ito. I look at Blake's son who is intensely looking at me like he is sending sort of signals he want me to decode. But I just shrugged off at saka na ako umakyat pataas para ayusin ang mga gamit ko. Sana naman ay gampanan ni Blake ang usapan namin. I look at the table on my room kung saan nandoon ang framed na wedding photo namin ni Blake's son. I am smiling at the picture while I am wearing my semi-casual clothes. I remember na sa West kami kinasal noon, and take note na patago pa ito. On that picture ay halatang ako lang ang masaya, while that day is the greatest nightmare on my husband's life. I sigh again at saka ko na tinaob ang larawan pasubsob, like my feelings that I will soon to be buried. I will slowly engrave my path to forget him. I can see no reason to hold with it, with all my memories with him are pure, bitter, and agonizing. Mabilis ko nang inalis ang mga gamit namin ng anak ko sa bag ko. I opened my closet at saka ko inayos ito. Nagwalis din ako ng konti. Then I take my shower nang madama ko na tila naglalagkit na nga ako. I changed my clothes with my usual leggings and shirt. Pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko na naman na nakangiti ang anak ko at nakaupo sa lap ng daddy niya. They are watching a show at pareho silang masaya. I watched them without letting them noticing my presence. I don't want to ruin this picture, perfect kind of moment. Just like me, my child is longing for this kind of thing. Hindi ako bulag para makita ko na nagnanais din ang anak ko na makadama ng pagmamahal mula sa kanyang ama. I'm so happy that my son is happy right now. Even though Blake is just acting for the sake of the agreement and the promised legal separation. Tumuloy na lang ako sa kusina at sinimula ng maghanda ng mga makakain namin ngayon. At an hour and a half pa naman before the lunch. And that is just a plenty of time to prepare our food. Walang laman ang fridge namin. Good to know na may nakalimutan akong mga supot ng goods and grocery na nasa compartment pa ng kotse ko. I walk to the garage para kunin ito. Agad din akong bumalik sa kusina to prepare our food. The dish that I am planning to cook is something less hassle na sana. Fried with chicken at nagsuot na lang ako ng gulay para sa side dish. Nagsaing na ako at all set na ng pagkain sa hapag ay tinawag ko na sila. Blaze is smiling happily habang hawak ni Blake's son ang kamay ng anak niya. I can see that Blake is doing an effort to our agreement and I do appreciate that. Masaya ako na makitang maganang kumain ang anak ko. At kumakain ang dalawa, everyone could know na mag-ama sila. Just a single glimpse. Blaze is the mini Blake. No doubt, with just the picture of them so likely. Masaya na ako na makitang kinakain na rin ni Blake's son ang niluto ko. I don't know if he is eating it with enjoyment or just purely acting, pero okay lang. This is just for the sake of my son. Nothing else anymore. This is just a good show. Matapos silang kumain, ay inaya ni Blake ang anak namin na mag-swimming sila. Excited naman ang bata. I can see the pure happiness with the face of our child. I am happy too. I let them enjoy on our pool habang ako'y hinugasan sa kusina ang mga pinagkainan namin. I also clean our other rooms. Almost a week din akong wala rito, so may mga alikabok na dapat alisin. Habang nagwawalas ako, may tumawag naman. Naiwan kong bukas ang wifi ng phone ko and my preggy friend is asking for a video call. Agad ko naman itong inaccept. What happened? Kalad ka rin. Bungad agad ng babae sa akin. She looks half-seated on her bed. Agad naman akong napakunot ang noo. O bakit? Mukhang slusyang ka na naman. Isa pa lang ang anak mo. Para ka nang may bahay ng isang football team. Sermon agad niya. The usual nagger. Naglilinis kasi ako ng kwarto. Alangan namang mukha akong atin ng prom. Inasa bahay lang ako. Sabi ko agad. I can see or rolling her eyes over the call. Upward na upward mo naman kasi ang katulong. Tiis-tiis ka sa ganyan. Alam mo naman kung bakit nagtatanong ka pa. Natatawa na sabi ko sa kanya. Pwes, bukas na bukas din. I need
Need mong mag-makeover, hindi naman sa pang-aano ha, ang gwapo ng soon-to-be ex-husband mo. At least, iparamdam mo sa kanya na nasayangan man lang siya na iwan ka niya. Napapailing na lang ako, malabong mangyayari yun. Kung alam mo lang, Marcel, kung gaano ka-excited siya, na iwalayan ako. Pero pumayag na rin ako sa bahay na lang niya at magtatawag na lang ng mga beautician sa kilalang salon and spa. Nakita ko rin sa salamin kung ano ang pinagbago ko. Hindi na nakaka-fresh, mabuti na rin at inaya ako ni Marcel. After cleaning ay naligo ulit ako. Ang sarap maligo kasi kahit naka-air condition ka, iba pa rin ang lagkit na hatid ng summer sa Pilipinas. Inevitably talaga na magpapawis ka. After having a bath ay nagluto ako ng merienda ng dalawa. Nagtimpla ako ng juice at nang malaman na ng sandwich ang tiyan ko ay put ito na tray at naglakad papunta sa pool. The look enjoying its other company. Tinuruan ni Blake na lumangoy ang amin anak. Tinawag ko muna ang pansin nila para makipagmerienda sila. Dad, am I doing great? Tanong ng anak ko while giggling. Blake smiled on my son while patting Blake's head. You are doing great. Mamaya backstroke naman ha? Then I will teach you how to ride a bike, okay? Yes, Dad. Thanks po. Bumalik na ako sa kusina at hindi na maiwasan na maiyak sa tuwa. Ang sarap sa puso kahit na dahil lang ito sa isang kasunduan. Kinagabihan ay umalis sandali si Blake. I know it is because of Denise. Wala naman akong say para doon. Mabuti at maagang natulog ang anak na ko dahil napagod ata sa swimming lesson niya. I don't know why someone pushed me to have a can of beer on the fridge. Parang nauuhaw ako ngayong gabi. Hindi pa hilom ang puso ko. I am not totally move on from Blake's son. There is still a strong pain whenever he's going to his real love. Bagay na hindi ko kailanman mapupunan. And the only thing that I can do is to lessen it through a drowning myself from beer. Just this night. Headache. Alisa Magkalas. Nagising na lang ako na masakit ang ulo ko. I really hate the feeling of hangover whenever drinking too much alcohol. Napasubra marahil ang inom ko. As I look on the clock, ay napamilog ang mata ko. Oh my gulay, sigaw ko na lang. Nakakapagtaka nga lang na wala na sa tabi ko si Blaze. Nang bumaba ako sa sala, ay saktong bumukas ang pinto at hiniluwa si Blake na naka-corporate attire na. Hinatid ko na yung bata. Monoton ang boses niya, ay stiff at nakita niya pa ako na ganito ang mukha. Wala naman pala siyang pakialam kung mukha akong losyang o bruha. Isang babae lang ang maganda sa... Yun ay si Denise. At walang makakapantay sa paningin ni Blake kay Denise. Walang kapantay ang tingin ni Blake sa babae na yun. Para siyang Diyosa on the eyes of my man. She is Aphrodite and I am mere peasant. Ayan na naman ako. Ibinababa ko na naman ang sarili. Get the grip out of that matter. Iwinaksi ko ng lahat ng nasa isip ko. Papunta muna ako sa shop ko at saka na ididiretso papunta kay Marcel. Nagtaka naman ako nang hawakan ni Blake ang braso ko. May kuryente akong naramdaman tulad ng unang halik namin noon, kaya agad akong napabitaw. He just looking at me with seriousness, so intense na hindi ko na nakayanan at nag-iwas na ako ng tingin. Kung hindi mo kayang uminom, don't drink, don't give me a work. Namula naman ang mukha ko. Naalala ko kagabi na lumabas ako sa kwarto dahil nasusuko ako na ewan. At may nasukaan akong tao na other than Blake. Kailan kaya ako lalamunin ng pader dahil nahihiya na ako grabe. Oh my gosh, sorry. Pero hindi niya na ako pinansin at dumiretso na lamang siya papunta sa opisina niya rito sa bahay. Pagkakuha niya ng folder ay umalis na rin ito papasok sa kumpanya niya. Ay say, nag-ayos na rin ako ng sarili, naligo, nagsuot ng